Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ni dating Agriculture Secretary Manny Piñol. Sabi niya, first time in history, Kidapawan Bishop publicly rebuked by parishioners for supporting impeachment. The flock refuses to be led to the wolves. Wow, mabigat ito. Kasi dito sa Mindanao, nasa Mindanao ko ngayon, overwhelming ang suporta ng mga tao sa mga Duterte. Wala pa akong nakakausap na tao sa Mindanao na kontra sa mga Duterte. Kaya sa mga ratings, ang trust satisfaction rating ni BP Sara dito sa Mindanao is 97%. Tapos, isa kang alagad ng simbahan, gusto mo siyang ma-impeach, ay pasensyahan na lang. Ay, ang mga tao talaga dito, yung real na die-hard Duterte supporters. Okay, tingnan natin ang nag-react ha. 5,700 ang nag-react, 4,500 ang nag-like, 822 ang nag-love, 230 ang tumatawa. Sino ang tinatawanan? Maybe yung bishop. Basa tayo sa mga comments. Peter Sarabia, you know, you're not popular when the new cottage industry of influencers, bloggers, and commentators. J-Rab ako. Please let the fox away from the wolves. So, ito, mga, just like in biblical times, high priest meddling in state affairs. Yisora Lasim, ninakawan na tayo ng trilyon pesos, pero bulag pa rin ang mga obispo at pare nakasentro pa rin sa mga Duterte. Except for one, yung pare na si Father, yung taga Cebu. Kalimut ko na. Pro Duterte yun. Dado Alvarez, parishioners that are solid. DDS. Rex Lalab, non-partisan dapat ang mga spiritual leaders. Well, dyan tayo kakatalo yung ano. Kasi, meron yung pinupuntahan kong church every Sunday, hindi ko na lang banggitin ang pangalan. Yung senior pastor and other pastors ng congregation, nababanggit nila ang korupsyon eh. Kailang, hindi sila direct na nakikialam sa nangyari. Kailang, nag-pray sila. Ilang beses ko nang nakita yung senior pastor na praying against corruption. Praying against corrupt government leaders. So, depende siguro eh. At ako, sinasabi ng mga pastors na kakilala ko na dapat mga Christians should speak out against corruption. Kaya merong nagpadala sa akin, isang pastor, pinadalhan niya ako ng YouTube video, teaching ng simbahan, itong church na pinupuntan ko na, tama daw na ang mga Christians, kagaya ko, as a vlogger, na isang Kristiyano, magsalita laban sa korupsyon. Kaya, I am encouraged talaga na
magsalita, itong nakikita ko. Kasi kung may kasabihan, kung hindi tayo, sino pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Alam nyo naman, ang mga dating mga galit sa mga Marcos, sabihin na lang natin yung mga dilawan kakamping, isa lang nagsasalita against corruption. Si Congressman Edgar Eresilla lang. All others, wala na. Ang simbahan, dati galit sila sa mga Marcos, ngayon wala na. Silent sila sa nangyaring korupsyon sa Marcos Jr. administration. Ang sentro ng kanilang si BP Sara. Kaya, congratulations sa mga parishioners sa Kidnapawan for speaking out. Karapatan naman nila siguro. No? Kasi, ito wala akong nakasulat yan sa Biblia. Beware on the last day, sabi sa Biblia, false prophets or false teachers will arise. At huwag kayong, they will lead them, itong mga false teachers na ito, false religious leaders na naglipana na ngayon, they will lead the flock of God away. Kaya ito yung sinasabi ni Secretary Piñol, the flock refuses to be led to the wolves. Kasi ang Panginoon, ginamit niya yung illustration na siya ang shepherd. Mga karnero is tayo, masumunod sa kanya at nandyan ang wolves. So yung wolves, yun ang kalaban ng karnero. Kaya lang, sabi niya, the shepherd is willing to die for his flock. Kaya mag-ingat po tayo. Huwag tayong maniwala kaagad sa mga sinasabi ng mga preachers. Example, dyan sa TV, ang daming mga sikat dyan na mga preachers. Yun pala, they are false preachers. Nabiktima ako niyan nung una. Sige kong panood sa isang sikat na TV evangelist. Yung pala, false teacher na isiwala. Kaya, go, mga Kidapawan parishioners. You speak out. Huwag kayong magpatinag. Kung ano yung karapatan natin, kung ano yung tama, ipaglaban natin. Duterte! Laban pa rin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo na namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang natabangan na mag-yero. Sa sin kay makakuha na sa mong balay. Kung karon mo na ni ang itsura sa atop sa balay sa natagaan na mag-yero. Nasin ko na nabugyon man eh. Ano ngalukot kay na sila no. Nakuha na gid sila. Oo. Nangaputol na gid ang ilang atop. Kita gid nato nga buslot na gid kaayo. Ug ipang sumpay-sumpay lang. Napa dire na. Pililid video dire kay. Palo. Dunga ni sila. Nangaputol-putol na gid ang yero. Dunga ni sila gid dukad ba eh. Labi na nga naigo daw sila sa bagyo. Nangaputol na pud ang ilang yero. So karon pila ni katuig ang imong balay? Napulo na katuig. So dugay-dugay na gyud. So nagantos na gid mog ulan ani. Oo, tungod wa kay kakapalitan ni giro. Oo. So unsa ra day imong trabaho? Ay pagyuta ra. Kanang mag-uma lang. Oo, magumara. O kamay gid ang income. Mao gani. Say mapilyor pag yun. Maperil pag yun. Di ka bawi na ikaw ra gid pagkaon. Lagi. So pila ka buok ang imong anak? Isa pa man. Isa pa. So kuan gyud. Asa day imong asawa karon? Tuwa dito. Ay, so naglakaw siya. Oo. Lagi.
Sa nga naman sa sulod na sa napulo na katuig, wala gid mo nakapalit og atop. Igo ra gid ipalit og kuan pagkaon. Igo ra gid sa konsumo. Napay gid pa eskwela na Na pa di na estudyante. to matabang ng pagpalit og sin kay wala na gid og kuan, wala na yung budget. Wala na budget. Salamat din kay sa Ginoo nga pagtabang na mong sin nga maka ilis na gidugato pa mong balay. So, salamat kayo ba? Salamat kayo. Mm.